Today, we shall continue our series tungkol po sa Power Walk. Sigaw nyo nga, Power Walk. Sa mundong ito ay inaasahan ng Panginoon tayo lumakad ng hindi nanghihina, hindi nanlalambot, hindi nawawalan ng loob, kundi malakas at may kapangyarihan. Mga kapatid, mga minamahal, we have started this series by encouraging all of us to rely on the strength of the Lord. This 2024, we are being told to rely on the strength of the Lord. And to rely on the strength of the Lord, we need to walk in His strength, not in our strength. Second, as siyang focus natin ngayon, we need not only to walk in His strength, this 2024 and beyond, but we also must learn to walk in the Spirit. Ano yung sabihin ng walking in the Spirit? Sa mga binasa natin talata, makikita natin doon pa ulit-ulit. Yung nakipag-isa kay Kristo, tapos kayo lumakad sa Espiritu pa ulit-ulit. Verse 4 ay sinabi po yun. Ang sabi sa verse 1, ang nakipag-isa kay Kristo ay wala ng condemnation. Pagdating sa verse 4 ay sinabi po tungkol po sa paglakad sa Espiritu. Ano po? In order that the righteous requirements of the law might be fully met in us who do not live according to the flesh, but according to the look at the letter S, capital S. I'm excited today because I will have the chance to reintroduce to you the third person in the triune God. That is the Holy Spirit of God. We have no problem when we refer to God the Father as God. That is already established. And we have no problem also by saying that Jesus is also God. Though some people may have struggled before, but after reading the Bible, we've come to realize that Jesus is the God who became a man, and He is God Himself. But when it comes to the Holy Spirit, He is the least talked about person in the triune God. Ang banal na Espiritu ay hindi lamang po isang kapangyarihan. Siya po ay persona. Siya po ay Diyos. Halimbawa sa Acts, pag binasa po natin, chapter 5, ay makikita po natin yan, na meron diyang mag-asawa na nagbenta ng kanilang lupain, at dinonate nila sa simbahan, sa gawain ng Panginoon. Kaya lang, sa halip na i-donate nila yung kabuuan ayon sa kanilang deklarasyon, ay binawasan nila. Kung tutusin, hindi naman masama na bawasan. Ang problema, they made a misrepresentation. They made people to think and believe na yung donation nila ay yun yung kabuuang halaga. Tingnan po natin. Acts chapter 5. Ito po yun, si Ananias. Ano po, ayan. A man named Ananias, together with his wife Sapphira, also sold a piece of property because the believers are donating, are giving generously for the work of the Lord. Verse 2, with his wife's full knowledge, he kept back part of the money for himself. But, everybody say but, brought the rest and put it at the apostles' feet. So, kumuha siya. There's no problem with that. Tuloy natin. Verse 3. Then Peter said, Ananias, how is it that Satan has so filled your heart that you have lied, kanino? To the Holy Spirit. Capital H, capital S. Ano po? At ang sabi, ano po? And have kept for yourself some of the money you receive for the land. Walang problema ho doon na kumuha siya doon sa pinagbilan. Narito ang problema. Ano po? Verse 4. Didn't it belong to you before it was sold? And after it was sold, wasn't the money at your disposal? What made you think of doing such a thing? You have not lied just to the human being, but to... So ito po, yung napagbilang halaga, binawasan nila. At yung portion, binigay nila. Nung ibigay nila, ang kanilang press release, yun yung kabuuang halaga na pinagbilan. Hindi nila sinabi na binawasan nila. Sabi ni Peter, karapatan nyo naman yun. Kaya lang din nyo kailangan magsinungaling na yun yung kabuuang halaga. Pwede nyo naman sabihin, tinanggal nyo yung 30%, 40% lang, 70% lang ibibigay nyo. Bakit nyo kailangan magsinungaling? At hindi kayo nagsisinungaling sa tao, kayo nagsisinungaling sa Diyos. And who was Peter referring to?
the Holy Spirit. And therefore, Peter directly tell us that the Holy Spirit is God. Hallelujah. At when you read Genesis to Revelation, you will see the presence of the Spirit of God, the Spirit of God, the Spirit of God. But in the progressive revelation, you can see that the Holy Spirit Himself is not just the Spirit, but He Himself is God. And in Matthew chapter 3, verse 16, 17, when Jesus was baptized, makikita po natin doon na ang Father, who is also God, and God the Son, who is also God, and the Holy Spirit, who is also God, are distinct from each other, but they are only one God. Tingnan po natin. Matthew 3, verse 16 and 17. As soon as Jesus was baptized, He went up out of the water. At that moment, heaven was opened, and He saw the Spirit of God descending like a dove and alighting on Him. So, ang Holy Spirit bumababa. Tapos nabuksan ng langit. Verse 17. And a voice from heaven said, so this is the Father in heaven, "This is my Son whom I love. With Him I am well pleased." Look at this. Si Jesus ay binautismuhan, ang Holy Spirit ay bumaba, at ang Father nagsasaya sa langit. They are distinct. The Father is not the Son is not the Spirit, but they are all God, but one God. Hallelujah. That is the triune God, the Trinity. Well, sabi natin, paano naging isa yung tatlo, at paano naging tatlo yung isa? Sa Deuteronomy 29:29, the Bible tells us na may mga bagay na nilahad para pag-aralan natin. Pero may mga bagay na hindi nilahad. Ano po? Tingnan natin, Deuteronomy 29:29. Ano po? And this is a very, very important truth that we must understand. Deuteronomy 29:29. Ano po? May mga bagay anya na inihayag para ating pag-aralan. The secret things belongs to the Lord our God. But the things revealed belongs to us and to our children forever, that we may follow all the words of this law. The Bible reveals that God the Father is God. And so we accept it because it has been revealed. And the Bible also says that Jesus is God. And so we accept it as revealed. And now the Holy Spirit is being revealed by the Bible as God. And the Bible speaks that there is only one God. We only have one God. Sa Ephesians chapter 4, makikita po natin yan. Sa verse 5, 6, 4, 5, and 6, makikita natin po. Ano po? Ephesians chapter 4. Tingnan natin. Ay makikita po natin, there is one body and one spirit, just as you were called. Ano po? In one hope when you were called. Verse 5. One Lord, one faith, one baptism. So, there are many references that speak that we only have one God. But this one God has three persons. But each person in one God is distinct from one another. How can one become three, and how can three become one? How can 1 plus 1 plus 1 equals 1? Well, in the first place, baka naman 1 times 1 times 1 is equals 1. Amen? Nalapakin ho natin ang Panginoon. So we don't try to explain what the Bible did not explain. We allow the Bible to explain itself. And so therefore, we believe that we have one God and there are three persons in one God, distinct from one another. They have a special work in our lives. And at this point, we are talking about the third person in the triune God. You enroll in our RDS at isa sa kurso na ating pong i-offer ay yung ating fundamentals of faith. And one of the things that our teachers will discuss, ito pong Trinity, itong God the Father, God the Son, God the Holy Spirit, yung doctrine of salvation, etc. But for now, let me just say that in order for us to have a victorious life for 2024 and beyond, you must walk in the power of God. Proverbs, we've learned that from Proverbs 3, 5, and 6. Second, we need to walk in the Spirit. Walk in the Spirit. Everybody say, walk in the Spirit. What does it mean to walk in the Spirit? You know, even in Ephesians, the Apostle Paul, ano po sa ating main passage, ano po, if you remember, our main sermon, ay makikita po natin sa aklat ng Epeso, di ba? Naalala po ninyo, we talked about this, ano po, na natutunan natin na
na sa Ephesians chapter 3, verse 15 to 16, it talks about the inner being. It talks about the spirit. Ano po? Basahin natin. Verse 15. Ephesians 3:15. From whom every family in heaven and on earth derives its name. Remember our sermon on January 1? And I pray that out of His glorious riches, He may strengthen you with power. Look at this last sentence. Through His Spirit in your inner being. Sabihin natin, inner being. Sabihin po natin, inner being. Yang katabi mo, tingnan mo yung katabi mo. Okay? Hindi lang yan siya. Meron siyang inner being. Hallelujah. Kaya kung ikay nalulungkot dahil masyado ka maitim, huwag ka mag-alala, may inner being ka pa. Baka maputi yan. Ano? Kung ikaw ay maliit, nalulungkot ka at ang liit-liit mo, huwag ka mag-alala, may inner being ka. Baka sa inner being mo, 6-footer ka. Hallelujah, praise God. Meaning, we are not just a human being. We are a spiritual being. Pumalakpak nga mga spiritual being. Malaka. Praise the Lord. Hallelujah. Mga kapatid, mga minamahal, may the Holy Spirit open our mind right now and open our hearts. The Bible tells us that to live victoriously, successfully, and fulfill 2024 and beyond, we need to learn to walk in the Spirit. Hallelujah. And it talks about inner being. It talks about the person of the Holy Spirit. It talks about that you, not just being human being, but you have this, you're a spiritual being, and you have the Holy Spirit in you. Why? Because you have been united with Jesus. Hallelujah. No less than God, the Holy Ghost is in your heart. Hallelujah. Paano ba tayo makakalakad sa kapangyarihan ng Espiritu Santo? Well, this passage in Romans 8 has explained this to us. Ang dami pong truth dito. But let me just offer to you 3 things. Number 1, we must live deeper than our fallen flesh. Again, we must, to walk in the Spirit is to live deeper. Sigaw nyo, deeper. Mas malakas na po. Deeper than our fallen flesh. Ano yung sabihin? Itong ating body, fallen to eh. Ano po? Makasalanan. Ano po? Kaya ito ay nagdi-desire ng lust of the eye, lust of the flesh, and the pride of life. Kaya prone tayo sa iba't ibang kasalanan. Prone tayo sa iba't ibang tukso. Because this body is fallen. Pero ang sinasabi po ng verse 2, 3, 4, 5, and so etc., don't live by the desire of this body. Look deeper. Look deeper. Let us read. Ano po? Basahin po natin. Verse 4. In order that the righteous requirement of the law might be fully met in us who do not live according to the flesh but according to the Spirit. Verse 5. Look at verse 5. Ganda po. Those who live according to the flesh have their mind set on what the flesh desires. But those who live in accordance with the Spirit have their mind set on what the Spirit desires. Mga kapatid, mga minamahal, tandaan po natin, ano po, na pag namuhay ka sa laman, kala ko nung araw, ang namumuhay sa laman ay yun ang namumuhay sa kasalanan. Namumuhay ka sa laman. Namumuhay ka sa kasalanan eh. Abay, hindi pala. Yung pamumuhay sa kasalanan ay bunga lang ng pamumuhay sa laman. Ano ibig sabihin? Sabi nila, madali maging Kristiyano, tanggapin mo lang si Jesus, Kristiyano ka na. Pero mahirap mamuhay sa isang buhay ng pagkakristyano kasi mahirap talikuran ang mga kasalanan. Aba, teka muna. Linawin natin yan. Ikaw ay naligtas sa biyaya at pananampalataya. Ikaw ay naasahang mabuhay sa biyaya at pananampalataya rin. And therefore, para malampasan mo ang mga sinful desire ng flesh na ito, dapat mamuhay ka hindi lang sa desire ng flesh na ito, mamuhay ka sa desire ng Espiritu mo. Hallelujah. Kaya mga kapatid, sabi ng 2 Corinthians 5:17,
Ang lahat na nakipag-isa kay Kristo ay isa ng bago nilalang. Wala na ang dating mga bagay. Ikaw ay bago ng tunay. Oh, may the Spirit of God speak to you. Nantanggapin mo si Yesu Kristo sa iyong puso, siya'y nanahan sa iyo. At kung saan naroon si Jesus, naroon ang Espiritu Santo. Hallelujah. Dahil doon, nang ikaw'y ma-born again, hindi born again ka na, magbago ka na. Mali po yun. Born again ka na, bago ka na. Kaya mamuhay ka ayon sa bago mong pagkatao. Yun po, mga kapatid. Ulitin ko po, hindi yung born again ka na, magpakabait ka na, born again ka na eh. Hindi po yung tama. Sapagkat yun ay nagpapakabait sa sariling lakas. Look at the chapter before chapter 8. Let's look at that. Chapter 7. Ano po? Chapter 7. Look at chapter 7. Ano po? Ng Romans. At makikita mo dito, very clearly, the Apostle Paul is telling us yung kanyang dilema. Ano po? Yung kanyang dilema. Basahin po natin. Romans chapter 7, verse 18, 19, and 20. Romans chapter 7, verse 18, 19, and 20. For I know that good itself does not dwell in me. Ano po? Ayan, no? In my flesh, in my fallen flesh. That is in my sinful nature. Everybody say sinful nature. So, for I have the desire to do what is good. May desire. But, ano sabi niya? But, I cannot carry it out. Sabi po yan. Let's continue. Verse 19. Ano po? For I do not do the good I want to do. But the evil I do not want to do. Ano sabi niya? Does this resonate in you? Nangyayari ba ito sa iyo? Yung magandang gusto mong gawin, hindi mo magawa. Yung ayaw mong gawin, yun ang ginagawa mo. Nangyayari ba yun sa inyo? Nandiyan ba kayo? May kausap ba ako? Di ba? That is the fallen you. That is the fallen you. But don't worry. You are not just the fallen you. Hallelujah. Kaya pagdating po, pag binasa mo yung continuation po niyan, bago yung chapter 8 na napakaganda encouragement at basis natin ngayon, look at verse 24. 24, ano po? And 25 of chapter 7. 24 and 25. How did the Apostle Paul conclude this? Ano po? What a wretch man I am. Who will rescue me from this body that is subject to death, that is subject to sin, that is subject to curse? And look at 25. Pakibasa nga ng malakas. Who delivers me through our Lord. So then I myself in my mind am, ano ba sabi diyan? Wow! So this fallen body is a slave to sin. Kaya minsan, kahit kanong labanan mo yung kasalanan, wala, talo ka eh. Ano po? Kasi, meron kang sinful body. But we are told that we are not just a human being. We have our inner being. And therefore, we need to learn, ladies and gentlemen, to walk in the Spirit, meaning you go deeper than your fallen flesh. You feed your spirit with the Word of God. Kaya po sa atin, ang pagbabago natin ay hindi dahil pinasya mo na magbago. Kung hindi dahil bago ka nang nilalang dahil nasa na si Kristo at sa nasunod si Kristo, naroon ang Espiritu Santo. And the more you feed your inner being, the more you are able to overcome the simple desire of this body. Hallelujah. Because you're feeding your inner being. Maliwanag po ba? Pumalakpak ka ang lahat na nagpapasalamat sa Panginoon. Glory to God. Pangalawa, mga kapatid, ang paglakad sa Espiritu Santo ay hindi lamang go deeper than this body. Talagang itong body ito, talagang ano po ito? Ito ay makasalanan. Pero, hindi lang ikaw ito. Kaya nga pag namatay tayo, naiiwan to eh. Naiiwan eh. Di ba? Kaya meron kang inner being. Hindi lang po yun.
You don't just go deeper. You need to go beyond the realm of the flesh. So, go deeper than the flesh. Pangalawa, beyond the realm of the flesh. Look at verse 7. Verse 7 talks about the realm of the spirit and the realm of the flesh. Ang sabi po sa verse 7, the mind governed by the flesh is hostile to God. It does not submit to God's law, nor it can do so. Verse 8. Verse 8, tingnan po natin. Those who are in the, pakibasa po. Pakibasa. Realm, pakibasa po. Realm of the flesh cannot really please God. We must understand this, ladies and gentlemen. Beyond the realm of the flesh, you live in the realm of the Spirit. Hallelujah. Mga kapatid, mga minamahal, may the Holy Spirit speak to our hearts right now. Tayo pong lahat ay hindi lang merong inner being. Meron tayong Holy Spirit in us. Hallelujah. Sino tinatahanan ng Holy Spirit? Ha? Sumigaw nga ng malakas na amen? Ang lahat na kay Kristo, ang kanyang katawan ay naging templo ng Espiritu Santo. Kaya, sabi niyan, huwag mong gamitin yung katawan yan sa kasalanan. Hindi dahil nagpasya kang huwag nang magkasala. Kundi dahil you go deeper and you begin to feed your inner being. Pangalawa, you desire the control of the Holy Spirit over your life. Hallelujah. Mga kapatid, mga minamahal, tayo ay nagkakasala dahil tayo ay nasa katawang lupa. Kaya kung ang hahanapin mo ay ang desire ng Espiritu Santong nasa iyo, magugulat ka na lamang, ikaw ang mawawalan ng gana sa mga kasalanang pinagagagawa mo. Hallelujah. Nandiyan ho ba kayo? Wala bang palakpak sa Panginoon? Sa religion, ang sasabihin sa iyo, ikaw ay relihiyoso o relihiyosa. Kaya wag mo nang gawin to, wag mo nang gawin yun, wag mo nang gawin to, wag mo nang gawin yun. At ito ang gawin mo, ito ang gawin mo, ito ang gawin mo. Para hopefully, sa langit ka pumunta. Ganon. Pero sa relationship, iba. Isuko mo ang buhay mo kay Kristo, at si Kristo yung mananahan sa iyo, at kung saan naroon si Kristo, naroon ang Espiritu Santo. At dahil doon, ang sabi ng 2 Corinthians 5:17, bago nilalang ka na. At dahil bago nilalang ka na, you will not only feed your new creation in you, but you will continue to pursue the desire of the Holy Spirit in you. And so, you will not be focused on your sin, on your weakness, but you will focus on what the Spirit of God is doing in your life. Hallelujah. And as you began to focus on Jesus and the Holy Spirit in your life, pati yung mga desire mo nababago. Pati yung mga pagnanasa mo nababago at nakakawala ka because you are rising, hindi lamang sa natural realm, but in the spirit realm. Hallelujah. Kala ko nung araw, dahil kayo born again na, magpakabait ka na, magbago ka na. Aba, hindi pala. Hindi pala. Sapagkat kaya marami mga Kristiyano, hirap na hirap eh. Hirap na hirap, hindi nila mapangatawanan ang pagkakristyano. Abay talaga naman, sabi ni Apostle Paul, kung aasa ka sa sarili mong laman, mapapagod ka. Sabi niya, kawawa ako. Kasi yung gusto kong gawin, mabuti, hindi ko magawa. Yung masama na ayaw ko, yun na nagagawa ko. Ano po, bakit? Naroon lang siya sa realm ng flesh kailangan you go beyond the realm of the flesh, but you enter into the realm of the Spirit. Kaya napakahalaga yung worshiping God, praying to God, yung reading the Bible, and through that you are able to spend time for your spirit being, for your spiritual life, And as you live in your spiritual life, ladies and gentlemen, ang mga desire ng ating sinful body ay na-overcome natin. Hindi mo ma-overcome sa sarili mo, kapatid. Mapapagod ka lang. Iiwas na ako. Tulad nung matagal lang kwento tungkol sa isang lalaki na mahilig sa chicks and born again na raw. Kaya sabi niya, hindi na ako titingin. Hindi na ako titingin sa mga sexy. Nang sumakay ng jeep.
abay nakatapat niya isang babaeng malalim ang dibdib at saka maikli ang palda. Sabi niya, Diyos ko, hindi na ako titingin. Pipikit na lang ako. Pumimikit po siya. Pero habang bumabiyahe, may nakikipaabot ng pamasahe. Pakiabot nga at pagka-aabot, didilat siya. Pag dilat niya, nakikita niya yung sexing malalim na dibdib at maliit na palda, pipikit na naman siya. At may magpapakiabot, nakikita naman niya, pipikit na naman siya. Sabi niya, Diyos ko, pipikit na lang po ako. Biglang huminto yung jeep. Kaya, lahat sila yung nagsiksikan doon sa harapan. At yung babae napaluhod sa harapan niya at nadilat siya. At namadilat siya, ang nawika niya, Diyos ko, pwede ba kayo naman ang pumikit ngayon? Ayan. Talagang ang katawan natin ay sinful ano po. Pero ang maganda, ito, when you learn to live in the Spirit, kahit may aksidenteng makakita ka, wala na yung ganong desire. Hallelujah. Hindi ka na alipin ng desire of the flesh because you are living beyond the natural realm. Di ba? Nandyan ho ba kayo, mga kapatid? Christian life, therefore, is not about your decision to turn away from sin. Christian life is about your yielding, your surrender to the Spirit of God in you. And therefore, you will be surprised. Ikaw ang mawawala ng gana sa mga bagay na hindi ka lugod-lugod sa Diyos. Don't get me wrong. Yung gawa ng laman, kasalanan yan. Hindi gusto ng Diyos yan. Pero ang sinasabi ko, malalampasan natin yan not by struggling with our own flesh, but by living beyond this natural realm. Hallelujah. And let the Spirit of God take over your life. Kaya importante sa prayer natin, sabihin natin, Oh Holy Spirit, take control of my life. Take control of my desire. And lead me to love Jesus more and more. Did you know that one of the main ministry of the Holy Spirit is to point us to Jesus? To point us to Jesus. Because as we look upon Jesus, the more we look upon Jesus, the more we become like Him. And that's the ministry of the Holy Spirit, to point us back to the Lord Jesus Christ, to point us back to the cross. Hallelujah. Mga kapatid, mahalaga po na maunawaan natin na kung paanong tayo po, kasi hindi tayo perfecto. Ang hinahanap ng Diyos ay perfecto Sa sarili mo, hindi mo kaya yan. Ano po? Kaya, kinailangan na ang Diyos ay magkatawang tao at nung siya ay nasa flesh, siya ay namuhay ng perfecto. Can you hear that? Amen? At nasunod niya ang batas, ang 10 utos. Kaya siya ang tanging tagapagligtas natin. Nung araw sa Old Testament, kapag ang tao ay lalapit sa Diyos, kailangan magpalinis siya sa kasalanan. Hindi niya kayang malinis ang sarili niya sa kasalanan, kaya kailangan kumuha siya ng guya na iaalay. At yung hayop na yon, dadaling sa saserdote, yung saserdote, examinin yung hayop. Pag may kapansanan, hindi pwede. Ang gusto ng Diyos, perfecto. Ano gusto ng Diyos? Tapos maghahanap na naman ng panibago at mag-aalay, i-examinin. At hanggang sa nakita na ito perfecto, ito ang tamang alay. So yung nag-aalay, sasabihin, ipatong mo ang kamay mo diyan sa hayop, at yung kasalanan noong nag-aalay ay malilipat doon sa hayop. At yung hayop, yung kanyang perfection ay malilipat doon sa nag-aalay. Kaya yung ngayong inialay na nalipatan ng kasalanan, yun ang papatayin. Kaya yung nag-aalay makakalakad ng nalinis na ang kanyang kasalanan. Ganun po. Kaya lagi sila nag-aalay. Pero salamat, sabi ni Pedro, si Kristo na perpekto ng inialay, minsan magpakailanman. Hindi na kailangan ulit-ulitin. Isang beses lang, ikaw ay nilinis na sa lahat ng iyong kasalanan. Once and for all, He died for all of us. Hallelujah. So He became cursed. Lahat ng kasalanan natin ay nalipat sa Kanya. At yung Kanyang kabanalan, kanino nilipat? Kanino? Yun, hallelujah. When you read chapter 8, makikita niyo po doon na the righteousness of Christ has been imputed to you and to me. Kaya, when God looks at doon sa nag-alay, wala na siyang kasalanan. Kasi napunta na doon sa inialay. When God looks at you, nilinis ka na sa kasalanan. Sabi ko na when God looks at you, hindi na pinamumukha ng Diyos
ang iyong mga kapalpakan at ang lahat ng iyong kasalanan. Romans chapter 8 verse 1. Tingnan po natin. For those who are in Christ, there is no more condemnation. If there's one weapon of the enemy, is the condemnation. Papamukha sa iyo yung kapalpakan mo. Papamukha sa iyo pagkakamali mo. And the more na maalala mo yung kapalpakan mo, lalo ka nang liliit, lalo ka nang hihina, at lalo ka bumabaon. This leads me to my third and final point. Not just deeper than our fallen flesh, not just beyond the realm of the flesh, but pangatlo at panghuli, above the fear, takot, the fear of the flesh. Hallelujah. Look at verse 15. The Spirit you receive does not make you slave, so that you live in fear again. You live in fear again. Rather, the Spirit you receive brought about your adoption to, ano sabi diyan? Sonship. When a creature comes to God, who was holy, and who is holy, and will always be holy, at ikay may kasalanan, malulusaw ka. Kaya kailangan meron kang alay. Yung alay ang tumatanggap ng curse. At yun ang ginawa ni Kristo nang pumunta rito. Yung sumpa para sa iyo ay nalipat kay Kristo. At dahil doon, paglalapit ka sa Diyos, hindi ka na matatakot. Nandiyan ba kayo? Hindi ka matatakot na ipapamukha sa iyo kamalian mo, papamukha sa iyo pagkakamali mo, sapagkat lahat ng iyon ay naibigay na kay Kristo sa krus ng Kalbaryo. Pinagbatanan niya yun sa krus ng Kalbaryo. Hallelujah. Kaya ikaw ngayon, you are no longer living in fear. You are released from the life of fear because you have become a child of God. Mga kapatid, kung ikaw ay for all your life, nabuhay ka sa squatter, sa putikan, sa bahay na pag umuulan ay tuloy-tuloy ang tulo, for all your life, that's kind of life you have. Tapos minsan, isang kahig, isang tuka ka, minsan dalawang kahig, isang tuka pa. Tapos ano pa sa atin, may nagpunta sa bahay mo. Ha? At sinabi ay, Ruth Bulante. Dito ho ba si Ruth Bulante? Sabi ni Sister Ruth, ako po yun. Sabi niya, ako ay ang abogado ng nasawi mong lolo, great-great-grandfather. Sabi ni Ruth, hindi ko po kilala yon. Siya'y namatay na sa edad na 130 years old. At sa kanyang huling testamento ay kanyang sinabi na hanapin ang nawawala niyang apo na si Ruth Bulante. Sapagkat sa kanya ipamamana ang maraming condominium sa BGC at ang mga lupain sa Iloilo, sa Zambales, sa Baguio. Biglang milyonarya ngayon si Ruth. Sa palagay niyo, ano epekto kay Ruth? Ha? Ano epekto? May mababago pa sa buhay niya? May mababago ba? May mababago ba sa lakad niya? Dati, dahil ako squatter lang. Ganun, di ba? Yung mga ako naman, hindi ako nakatapos. Yung bang, walang nakikita kundi mga paan na nakasalubong kasi lagi na kayo ko, ganun. Anak pala ng Diyos. At tagapagmana pala, hallelujah. Palagay nyo, ano lakad ni Ruth? Daig pa ang catwalk. Di ba? That is the point of the Apostle Paul. You need not live in fear. Kaya pag nagkasala ka, ma'am, dahil sa iyo, human flesh, hindi ka magbababad sa kasalanan, tatayo ka uli. Sapagkat in the first place, alam mo na ikaw ay pinatawad ng Diyos at ikaw ay hindi bagay dyan dahil ikaw ay anak na ng Diyos. Hindi dahil kinukondena mo sarili mo. The more you condemn, di ba kapag ka, takot na takot kang, alam mo, kapag ka ikaw ay nasama sa isang klase na Inglisan, hindi ka masyadong mahusay sa English, hindi yun ang first language mo. Di hirap na hirap ka mag-English. The more na takot kang mag-English, the more nagkakamali ka ng grammar. Tama ho ba? Am I correct? The more na
takot na takot kang mag-recite, the more na nagkakamali ka. Ganon ang kapangyarihan ng takot. At doon tayo pinapalaya ng Espiritu Santo ng Panginoon. Hallelujah! Anumang takot mo ngayong umaga, ikaw at ako ay pinapalaya ng Panginoon sa lahat ng takot sa buhay. Kaya ikaw ay huwag nang tutungo-tungo. Tingnan mo yung katabi mo, mukha bang tutungo-tungo? At inaantok ng ganon, kaya tutungo-tungo. You are to live with confidence. Yung kasalanan ay kasalanan. We should not continue to live in sin. But what I'm saying is that you and I will be able to get away from the sinful life, not by your own flesh, but by the Spirit. Hallelujah. And remember, you are a child of God, and you are no longer a slave to sin. Kaya kung magkasala ka man, tayo, at huwag kang magpatuloy dyan sa kasalanan yan. Hindi na bagay sa'yo. At huwag kang tutungo-tungo. You need to be confident. Hallelujah. At anumang kasalanang makita sa iyo, ay iyong ihingi ng tawad sa Panginoon sapagkat kasama yon sa binayaran ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. Amen? Can you hear louder? Amen? Mga kapatid, mga minamahal, may the Spirit speak to us. This 2004, maraming hamon, maraming challenge. 2024 para hindi 2004. 2024, maraming hamon, maraming maraming problema na harapin natin. The Lord would like you to face 2024 with confidence because the Spirit of God is in you and in all of us. Pumalakpakan lahat na tinatahanan ng walang na Espiritu. Glory to God. Kaya simula ngayon, ikaw ay titindig ng maayos. Amen? Taas noo. Hindi dahil sa magaling ka, mahusay ka, hindi dahil sa iyong mga narating, kundi dahil sa ano ka naging. Ikaw ay naging anak ng Diyos. Pinatawad sa lahat ng kasalanan. No longer should you live in condemnation. Kaya the verse started with the beautiful verse 1. For those who are in Christ, there is no more condemnation. Because Satan knew that if you will live in condemning yourself, lalo kang babaon sa kasalanan mo. At yan ang ginagawa ng religion. Papamukha ang kasalanan mo. Pero sa relationship, sasabihin, pag tinanggap mo si Jesus, ka nagiging anak ng Diyos, kaya kung ano ka pa man, tinanggap ka ng Panginoon. At dahil doon, mamumuhay ka bilang anak ng Diyos. Nang walang takot, walang pangamba. Hindi na alipin ng makasalanang fallen flesh. Hallelujah. At palalakasin mo ang iyong inner being na pinapalakas ng Espiritu Santo ng Panginoon. Praise the Lord. Mga kapatid, tignan mo ay katabi mo. Mukha bang tutungo-tungo pa rin? Ha? Ha? Sabihin mo sa kanya, umayos ka. Anak ka ng Diyos. Nasa iyo ang Espiritu Santo. Hallelujah. Kaya you will now desire for the things of the Spirit. Ano po yun? The Word of God. You will not desire the things of the Spirit. Yung worship life mo. Yung prayer life mo. And before you know it, not because you decided to turn your back to sin, but because all of a sudden, nawawala na yung gana mo sa mga kasalanang umaalipin sa iyo. Because you have discovered that you are more than you. You have the Spirit in your life. Panginoon, Panginoon, maraming salamat